Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Kakapasok lang na balita, Eloy Bugris imposibleng ipapatay siya daw ni Lisa Marcos. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Matapos niyanig at mag-trending si Eloy Bugris sa mundo ng social media kahapon at ngayong araw muli na naman binatikos ni Eloy Bugris si Lisa Marcos. Ayon kay Eloy Bugris, may dumating daw na impormasyon sa kanya na balak at plano daw siya ipapatay siya ni First Lady Lisa Marcos. Giit pa ni Eloy Bugris, handa daw siyang mamatay para sa pinaglalaban niya para sa sambayanang Pilipino. Hindi daw siya titigil hanggat hindi lalabas ang katotohanan. Dagdag pa ni Eloy Bugris, gusto lang siya patahimikin ng gobyernong ito dahil marami siyang alam na katiwalian ng administrasyon ni Marcos. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Matino akong naghahanap buhay. Bilatsing Eloy. Ang mga tarugo nyo nga mga maliliit, ang mga itis yung katulad kay Junbek. Hindi ako nagnanakaw sa kaban ng bayan or sa mga buwis sa mga Pilipino. Ang ina nyo, kung tinatawag nyo man tong limos, so be it. Hindi ako nagnanakaw ng pera. I do not twist anybody's arm para bigyan ako dito ng kunting awa. I am an entertainer, I am an influencer, I am a vlogger, and I have so many talents and abilities that I share to the public every day. Sinishare ko sa kanila ang aking opinions, sinishare ko dito ang aking points of view. Kailan naging krimen ang paglagay dito sa Gcash, mga bilatsing Eloy nyo? Di puta, nakita nyo dito ang mga maliliit nga mga kinikita sang isang ina nga katulad ko nga may mga pinapaaral ako mga estudyante. Maliban sa mga anak ko, meron ako sa mga scholars na nandoon sa mga probinsya na ilang taon ko na ginasupport. Parang pinapalabas isang mga UD Presidential Communication Office. Bilatsing Eloy nyo! Kaming mga maliliit na mamayan, ginaisgan nyo. Hindi ko ginagamit ang presidente nyo nga ugok, nga si Casper, nga may double body, nga may multiplicity. Hindi namin alam kung totoo sa nga buhay, totoo sa nga patay, kung ano nga klase nga kanser meron siya. Pero isa lang ang alam namin, ang gobyerno nyo pulpol. Bilatsing Eloy, sa kaliliit lang niyo tas ang kinikita namin piso-piso. Tapos you're trying to make it look like nga pinakikitaan ng presidente. Anong pinakikitaan sa kanya? Inubos na ganing pera namin. Di puta, you got nothing better to do in this lifetime. Sa kadami-dami, bilatsing Eloy, isang problema sa Pilipinas. Si Bugris gidang nakita sang alput nga si Lisa Tanas, ikong malaway kang unano ka. Pandak! Turas ang baka. Total ka itsindi ka sang Ilonggo. Amo ni Mambal ko si mo, oy Lisa Tanas mo na Lisa. Mag-50 ka pa katambleng. Magpila ka bisis ka pang bilatsing Eloy mo magano ka. Magpila ka bisis ka pa nga mag-spray kitek kag ipakayo mo ang imo nga itsurang bukaw-bukaw ka nga kiro-kirope. Daw kapig ka mo nga duwa ni Jervel biga. Kahit anong gawin mo, hindi ka magwapa sa kunday, isaon kang ka. Hindi tanan nga tao maswito mo kay Ilonggo ka, di ba kay Chindi kay Ilonggoon ta kaputa. Why kuya si mo madlok? Why aga urog ang king ko si mo? Bilat si Eloy kagamay-gamay si mo nga pagbabay square lang tabla. Wala lang tagamitanay sang imo posisyon. Madumugay lang tabalalis. Di puta ka pakailamira ka sang kabuhi sa mga tao, bilatsing Eloy mo. Pakailamira ka man nagswito ka, gusto mo tanan, disiplinahon mo. Disiplinahon mo ang mga tao nga ginapaswildo mo. Ang binigyan mo sang malita, bilatsing Eloy ka, when did you give me money, pot? Why do you have to question my beliefs? Why do you question my opinion? You cannot change my mind that I believe everything that I have said. Iba-iba ka gabilib ka gani, bilatsing Eloy nga presidente ka. Ang iyong ang pagpati mo gani sa kaugalingan mo, ikaw ang presidente namon. Mabag-o na mo ng imong paminsaron. Di puta ka, ikaw lang yan pwede magpabuang-buang. Tapos kami dito, hindi kami pwede magpakuno-kuno, yun di po.
Lisa, abogada ka dibla, hindi ka lang magabusar sa posisyon mong pudirusa ka. Kaputot na daan sa ibong nga 311 ka tapos bukaw-bukaw mata ka pa. Permi lang nakasigang mata mo ka permi ka manay. Huwag ka mong pakialam bilat sing iloy mo, hindi ta ka iloy. Siya, may nagsabi sa akin, taga dyan. Hindi mo nga alam, di puta ka mayudas kita sa Malacanang. Concerned citizen, sabi nandito talaga ako, Loy. Bago nyo pa na inilabas ang inyong investigasyon sa akin, may nag-feed na sa akin, may nag-screenshot sa computer nyo, na ito ang plano nyo kay Bugre, sabi sang kalbo mo, nga gago mga presidential communications, chororot. May nag-feed sa akin sang information, na yan ang plano, ikaw gijagali ang nagsugo, gali mo na Lisa. Kaya kung totoosin ang asawa mo, alipungoy na yung asawa mo, baka nandoon na to sa naga-Elsa Frozen, I don't know. Because you keep clickbaiting everybody. Bubo ka. Harapin mo ang kaso mo, bilat sing iloy, maharap ka sa sutukin, kung ka bigago. Hindi ka na umuwi si Harry Roque, yung mga spokesperson sa noon ni Digong. Mauwi ka sa Pilipinas, kung di ka alipungoy. Ikagago sa bilat sing iloy. Uy, G-Stone palalo. Ikaw lang niya ang magpaluko ni sa mag-asawa nga mga p***ina. Nga gago ka. Ikaw lang dyan ang magpaano sa kanila, magpabuang-buang. Hindi ko yung mapadisiplina sa kanila. Ba't ako luluhod? Ba't ako luluhod sa kanila? Kay Maharlika pa lang, ito ang ginagawa nila. Kay Harry Roque, ito ang ginagawa nila. Tapos ngayon ako na naman. Dahil hindi nila ako maswito. Wala kaya karapatan. Nga para i-stop ang mga bibig namin. Who the gave you the right to fucking stop my mouth on a treadmill? Wala gali may nakastop sa inyo sa pagnanakaw bilat sing iloy. Tapos ito na lang diputa pa kunti-kunti na lang gadilihin siya ang tao dito sa Facebook. Hindi mo man platform. Nagbabayad ako ng tamang buwis sa Pilipinas. Lahat nga yung diputa nyo nga mga taxes bayad ko. Sa oil, sa commodity, sa property tax, yung diputa sa gas, bayad ko. Why ko yasang criminal record? Wala ko dayas ang derogatory record palalo. May mga complaints lang sa akin. Pero wala ko yasang conviction. Mga bilat sing iloy nyo. Ang ako nga Facebook page na to, nakapangalan isa sa isa ko nga kapatid na nandoon sa Amerika. Bayad kami kay Meta mismo bago pa ko sahuran. 25% ang kinukupit sa akin ni Meta. Kung dito din na license ang ginapangita nyo, naka-license din kami. Lahat sinusunod ko. Wala ako sang iniiwan nyo, di pa nga paper nga unturned. Bilat sang amay just because I question and I challenge your allegations or I don't know something. I challenge the situation, the stability of the of our president and all the members of this government. Now you try to intimidate a small fish like me. Bilat sing inyo, hindi ko gani presyo di puta, baka-baka lang ko. Serum-serum lang ko nga raga-raga i-compare sa inyo with so many things that you need to address to our country. How are we supposed to solve the crisis in our country? You have time nga ang konsinkuya sa mga kwando may sabi ni Marolica may isa daw na sila kadukol center nga building dyan sa Malacanang. Ang kanila lang nga ginatutuka lang sa social media. You are so obsessed about your name, about your administration, but you are not doing things for you na para i-admire kayo sa mga tao. Ang mga nag-admire lang sa inyo mga puro lahat mga adiktos ganon. Kaya dapat alam nyo to kasi hindi naman kayo bago sa politika na talagang may mga tao na papalag sa inyo. Tapos ako maldita ka ganing bilat sing iloy ka nga hindi ka gwapa nagmamaldita ka ganing di pa ka nga 3 lang height mo unano ka. Bukaw-bukaw ka pa mata mo nga dumay hypothyroidism ka man nga dumay cancer of the throat ka man. Nagmamaldita ka ganing ngayon ang sitwasyon mong kapangit pasi mo manamit. Bilat sing iloy tapos baka pa ang paa mo do wala ka bala sa maganda nga tingnan sa kanya. Hindi ka man totoo nga mayaman nga araneta nga ano ka. Nagmamaldita ka ganing nga chararat ka ako pa nga matahom ko. Ako pa nga mistisa ko, wag kang ganon. Kanya-kanya tong diskarte, dapat maligaya ka na sa life mo. Maligaya ka na dapat sa life mo kasi may bilyones ka na. Kahit mamatay kami ditong lahat sa pagsingil sa inyo. Sa ninakaw nyo, wala naman kami gawa kasi nasaan na to ya. Kung saan nyo na to ya ginlibing. Katulad din noon, no ang tatay ng asawa mo ay minatet sa amin ang lahat ng karangyaan sa Pilipinas. Wala man kami nagawa. May nakuha sa inyo nga mga alahas, di amo lang na. The rest you kept it. You're keeping it. Until now. Kaya mali talaga ang naging desisyon ni VP Sara na bigyan ng pagkakataon ang pamilya nyo nga mga matet ko ayla. Yun ang totoo. Kaya nga nagsabi si VP Sara, hindi ko kayang lumuhod isa-isa sa mga Pilipino. Sinuway kasi ni VP Sara ang advice ni Tatay Digong na dapat tandem sila ni Senator Bongo but people makes mistakes. She has her own reasons why she made a
rather stupid decision na magtandem sa asawa mo kasi Inday Sara do she gives chances to people. Kaya yan ang sabi niya, hindi ko kayang lumuhod isa-isa sa mga Pilipino sa nagawa ko kasi alam naman ng lahat na kung kayo lang, Bilatsing Iloy, there were times that you did not even landslide in your own province, in your own district. People doesn't want you. Tapos ngayon file-file ni nagkapasipsip ng mga Bilatsing Iloy niyo nga mga gago maliliit. Yuta nyo. Akala nyo ma-intimidate ko kung mamatay mo ko bukas mamatay You di po. I have one day to die anyway. Yun ang nakasaad sa Proverbs. A time to die, a time to live. A time to cry, a time to smile and laugh. A time to hate, a time to love. Yun ang sabi ni Proverbs kag ni Habakuk. Hindi ko ya natatakot. Pero miniling ko lang sa inyo kung gusto nyo man ko ipatay siya, isang sapak lang. Dito yung or sa heart, wag nyo na lang akong pahirapan pag ma-hospital, pag kumuha ka talaga kayo sang somebody nga talagang straight bullet sa black. Alam ko hindi talaga kayo makakapasok dito na mga baril-barilan. Ang pwede nyo lang talagang gawin sa akin kung gusto nyo talaga ko ipasak. Sabihin nyo sa uutusan nyo nga dito nyo talaga ko tagain sa puso, isa ka sa nga wala ko bala may maramdaman, wala kay I don't wanna die ugly, you know what I mean? So yun na lang ipaburo mo sa akin, less kay ikaw kasi duwag ka. May mga ginasugo ka lang ang mga tao na gagawa ng iyong mga dirty works. So yun ang ililing ko sa iyo kung meron ka man sa ipalabas dyan sa bilibid. According sa nagsabi sa akin ito allegedly. Meron kayo sa mga ginakar na galing sa bilibid ko tapos ginapapuntay katulad sa ginawa nyo kay Chase Dean sa Amerika nga tinayshi talaga. I don't know if this is true but this is what I heard from the grapevine. Allegedly, hindi ko sinabi na totoo, allegedly. Nagapalipat-lipat ngayon daw ng bahay si Chase, kaya nga pangalan niya siguro si Chase. Dahil ginransak doon ng kanyang apartment, tapos may nakita sila nga daw katulad sa kanyang pagmumuka talagang tinayshi daw. So nginiling ko sa inyo kung meron kayo sa niyar ma'am, please pakiwasay na lang ng ulo kung mga tayshi kagad. Para wala na kayong problema kasi kung hindi ko matayshi kagad, sasabihin ko talaga naging patayshi nyo ko. So i-make sure nyo na straight talaga nga expert yung magtatayshi sa akin kasi gina-ready ko ng sarili ko Ang mga tao nga katulad yung hindi kayo marunong lumaban nga laban lang bala nga patas. Ginagamit nyo ang inyong pera, ginagamit yung inyong impluensya. Tapos ang gusto sa mga bilat, makurog-kurog ka, the DOJ is investigating ka. Ay wala ko yung si Munadlock. Hindi ako natatakot sa inyo. Sa Diyos ako natatakot, sa Kanya lang kululuhod kagingi ng tawad. Sa lahat nga grabyo nga ginawa niyo sa Pilipino simula sa 1970s, dekada 60 hanggang ina. Ang gusto sa mga Bilatsing Iloy, palitan yung pangalan niyo Bin Laden. Kung yan ang gusto niyo, hindi ka ni Hezbollah. Ganon. The last time I checked, Philippines is a democratic country and I am still under the Constitution. Rule number 1, expression, freedom of speech, freedom of opinion, freedom of beliefs, and it is not what you say, it is the person who said it that should be protected by this Constitution. Yun ang sabi. Kahit magambal pa ko di putang itsura mo si Kirukirupi, dapat hindi ko na ninyo yung pagbirahon. Kaya opinion ko na mo, you cannot discipline the way I think. Hindi gani Bilatsing Iloy madisiplina kung ano kayo mag-isip ng mga inadik. Sino ba ang pwede magdisiplina sa inyo kung magpumpiang kayo dyan 3-sam, 4-sam, 6-sam? Wala kaming pakialam sa inyo ng mga sexual preferences nyo, correct? Why kuya krimen, ma'am? Wala kuya convictions, ma'am. Nakulong ako dito before dahil kinailangan kong buhayan ng pamilya ko. Kasi kung sa Pilipinas, ang Bilatsing Iloy, ang kakurap ng Pilipinas, hindi ko mabuhay ang pamilya ko. Hindi ko nakabayad sa mga credit cards ko kag sa mga loan ko kasi mag-isa lang ko noon, breadwinner. Wala ko daya sang ninakaw, Bilatsing Iloy nga public funds. Hindi ko na-ghost project sa Pilipinas. Hindi ako naging barangay captain kag ginlapastangan ko malversation of Bilatsing Iloy public funds. Wala akong pinatay. Wala ako sa ginrabbery hold up. Wala man ko ginasa nga tarugo. Bakit akong ginapuntirya mo just because I speak my mind? Ayala, i-open mo ulit ang iyong libro when you studied law. So you would understand, maybe you forgot the fundamental reason why our forefathers gave us these inherited rights. Nakalimutan mo na, ma'am? Bilatsing Iloy, you should adhere to the law first and foremost because you are an advocate of the law. You took an oath to uphold our Constitution and define irony today. You are the very one who is abusing your position when you're not supposed to.
So this kind of intimidation, this kind of manipulation and mind conditioning to the public, telling them that I am this and I am that, I have never ever in my whole life was a public servant and took fucking money from the Filipino people. I worked hard. I fucking hustled. I've been a single mom for a long time. I raised my children on my own. I've remitted so much money to our economy for the past 27 years that I've been working. OFW ko, ma'am. Kami ang mga bagong bayani nyo. Tapos pau-paugon mo kung kiro-kirope ka, hindi ka magwapas ako, bilat sing iloy, hindi ka maputi sa ita ko, ma'am. Gapalaser ko sa ngita ko, ma'am. Kag hindi ko ginanakaw ang ginapalaser ko sa ita ko kasi nagtatrabaho ko na maigi. Kag wag nyo akong pasibangdan, bilat sing iloy nyo, na pinipirakan ko, ginagamit ko, anong igamiton ko sa presidente, bilat sing iloy. Ang pagsasalita ko dito, my vlogs, my contents are a smorgasbord of ideas. I could talk anything under the sun, from philosophy to religion to political views to family life to divorce to annulment. Being a single mother, being someone who's been in a foreign country for a long time. I cry, I laugh, I sing, I dance, I do monologues. These are the things that I do here. So you should not question my status quo in life. I am just but a tiny dot in the ocean. Tapos pagtripan, personalin mo ko. Dahil nagsalita ko sa mini martial law, what the f*** do you call this if you try to silence your critics? Isn't it fucking martial law? Isn't it a fucking dictator's move? Isn't it that what you're practicing today is as something that it's like Cambodia, Vietnam, and Russia, and Afghanistan, and Iraq? You are pretending and you're trying to play God to Filipino people that we need to bow down our heads to follow the things that you want to. You've paid so many executives to follow your orders. Well, Madam First Lady, I haven't received any money transfer from you, Madam. You want to buy my silence? You pay well. Hindi ka marunong sa dapat sana magsabi kang bilat sing iloy ni si Bugres. Oh. Nagpa-transfer ko to sa kanya, pila ka bilyones to you, di sige, yapatas ang tira. Wala ka magani dito sa aking donation, ma'am. So, what right do you have to tell me I'm not under your payroll? Di mo pagdisiplinahin if I believe that the president does not exist. If I believe in my heart and my mind that he does not exist anymore, who the fuck are you to discipline the way I think? To discipline my opinions? Pinapakailaman ko ba ang opinion mo, bilat sing iloy ka nga okay lang sa'yo kung bana mo naga-syagabugo? Kagagasi mo pakialamera kasi kabo hindi po, hindi mo ko estudyante. I am not even in the Philippines to start with. Wala ko sang benepisyo sa Pilipinas kahit palalo as pilit. Hindi ako pumupunta dyan sa mga public hospitals para magpa-injection ko sang tetanus toxoid. I do not go to any public places to benefit from the taxes that I've been giving you. Ako na ganiyo di puta kagang mga kababayan ko ninakawa tapos ako pa bilat sing iloy ang takutin. Ma'am, hindi po takusa ang aking apelido. Excuse me. Kanya-kanya tayo ma'am sang opinion, dapat pinapractice natin yan. Hindi kayo gusto makriticize kayo, then get out of public office. Do not be in the eyes of the public if you do not want to be scrutinized. Especially, do not be in the position where you are naked or bare naked for that matter to be scrutinized by the public. Do not receive any money from the public, from the taxpayers. We voted for you. You were not born to be our queens and kings. Nagluhod kayo sa amin para butuhin ko, namili pa nga kayo ng buto. Tapos ngayon bilat sing iloy, galit kayo. Ay hindi pwede ma'am. Basta yun lang ang sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo gimana ko ma'am ipatay siya, siguraduhin mo na ang ikunin mo sa bilibid talagang perfect sa pagsaksak sa kimpak, tay siya kagad. Kay once mabuhay ko, kag makapagsalita ko, bilat sing iloy gid. Pajika, sada kayo! Kaya mga bilat sing iloy nga mga taga-PCO, dumapatay sa San Gcash ko, maano ko sa Gcash ko, wala kong ibibigay sa inyo, p***ay nangatit. Pag lumalaki, pag naglaki-laki dito, ang ginapa-Gcash sa akin, bibigyan ko kayo 20%. Doon sumasama ang loob sa mga tapos ang kinikita ko ng mga piso-piso. Mga patayoya, hoy, Meta is paying me and also the rest of the vloggers and influencers. We are being paid by Meta because we invite advertisers. Especially now that I am 2.3 million. Dumapatay bilat sing iloy. Tapos sinasabi na naman nila ngayon nga nagapila na naman sila sa cyber na naman cyber chururot na naman sang Pilipinas para ialis ang aking aking page. Yala, wala sila lalaban sa mga bardagulan.
Ang gusto nila, all they want is to eradicate a person who fucks their minds and people who knows the truth. Somebody like me who is not afraid to open her mouth. Padulao nila kung page, anong kamuman bilat sing ilo yung mga duwag, kamu yung diputang mga maliliit ang nyo. Asa na dang inyong mga kunting awa? Limusan nyo na ako. Kasi bilat sing ilo, baka magsabing mga kaaway natin na ginagamit ko na naman si Bangag. Ay wala ko yung gagamit, si mo diputa ka sir. Since na nabuntis ko kag nanganak ko, ma'am sir, marunong na ko maganak buway. Gabenta ko noon mga ice water, mga ice candy, mga ukay-ukay na damit para makabili ko diaper sa anak ko kag sang mga gatas. Hindi ko yan nagapakalimos in exchange of my wits, in exchange of my intellect, in exchange of my humor. People, if they love me, if they support me, they are free to give me what they want. Pwede sila dito magbigay sa akin ng kanilang pagmamahal, love gift, kasi ang language of love para kay Bugris, datong. Datong na rin sa inyo. Karuyo lang niya pwede, mang datong bilat sing iloy ang mga maliliit, yung katulad ko. Sap-sap lang ko, ma'am. Bagis kayo. Bilat sing iloy. Amo na lang ni Lisa kung talagang agrabyo ka sa akin. Wala lang tabala gamitan na isang power. Bala, fair lang, ma'am. Magsampala na lang tayong dalawa. Kung sino ang malakas magsampal, ako naman mapasampal rin sa'yo, basta sampalin ka rin ka. Kung nagrabyado ka talaga sa pagmumuka ko, wala lang tagamitan na isang power. Mayabang ka lang kayo, may mga power ka mo, alisin mo pangalan mo. Tao sa tao lang. Hindi ko mag-atrasin mo kahit pag taekwondo pa tayong dalawa, dumugay ka bala. Iyot. Nasa ligan sa mga bilat sing ilo yung kanilang power. Pag ako nagkaroon sa power, ewan ko na lang. Ita-transform talaga kita sa palaka. Tandaan mo. Pag nakuha ko lang ang genie ng battle, sasabihin ko talaga sa genie, gawin mo na sa ganing palaka ng ulo-ulo kung bilat sing ilo yung bugiran ng isang gagaya niyo. Pawala lang sa pero siya pa lang nagmando. Siya pa lang nagmando sa gagug mga kalbo bilat sing ilo. Malapit na lang ang umaga din sa gaguk ang kadiliman nandoon na rin sa'yo. Siya palagi lang nagmando, galit na galit sa konsili sa loob. Wow, grabe sana all. Nasasaktan kayo sa sinabi ko. Di kung hindi tayo siya ang asawa mo, ba't ka masaktan kung hindi naman totoo? Bakit gano'n na lang ang inyong mga reaction paper? Bakit ba, why are you so hurt? Why are you so butthurt every time you hear that people are saying that your husband is sick, he's ill, that he is going through a very critical and serious illness, that your husband is Taishi, that your husband is Casper? Anybody could say whatever they want to say. Did I destabilize the government? Did 1,000 Philippine Marines lost their job because of my words? Did Malacanang collapse? The walls of Malacanang, Bilat, Sing Iloy apparently collapse because of the words that comes out of my mouth, ma'am. Araw-araw naman, how many people in the Philippines got hungry? Because of the words I say. Did the economy of the Philippines went to the drain, or to the abyss because of my statement? Your reason of saying or giving order, that is so fucking, it is so overrated. It's so not only abysmal but asinine. Tiputa, wala gani ko kaiksi sa Pilipinas, bilat sing ilo niyo, wala gani ko da kakuha kahit kondom. Kahit kondom lang sa Pilipinas, kaga sa pilit palalo kagang mga gamot sa mga kurikong. Diyan sa mga city health, tapos sa kawayan mo nga wala akong ninakaw sa inyo, didiputa kahit band-aid. Chusira nga praglits, numero 1, ka magagasol, kabilat sing iloy, gasolito ka man. Kapangit na simong yun, dipuwag ka balang ganun, balang nasa sayo ng lahat. Lahat ng mga pera namin nasa sayo na wala man kami magawa. Nagapresidente, presidentiyan ka, nagapakuno-kuno ka, dahil nga presidente ka, wala naman man makasita sa'yo. Tapos ngayon ang lahat ng mga salita namin ginabantayan, ba't mo binabantayan? Wala ka kami magagawa, bilat sa inoy, kahit ikaw ka presidente, nakaupo ka sa trono. Inagawan mo ang asawa mo, ginagawa mo ang asawa mo, papit, wala ka kami magawa. Bumaba ko binabantayan. Doon ginagawan ko sa bilasang tarugo, ma'am, wala naman akong inagaw sa iyo nga tarugo, ma'am. Kahit isa ka lipstick, ba't mo ba ako ginabantayan bilat sing iloy? Ang mga tao doon pang bugrisin mo ang dyan sa Pilipinas, so malapit mo makuha. Si bugris, gidyang nagay, gidyang kasang churrot. Sana may mga cash flow dyan, para naman kumatay si ako. Hindi natin alam. Baka ipatay si ako, I don't know. May iiwan din ako sa aking pamilya, hindi natin alam. Baka ito na, baka hindi nyo na ako makita. Oh, magsisisi kayo kahit isang beses, hindi ko na padala sa aking Gcash. Charito. Galit siya sa akin kasi malaking aking boobs, malaki aking puwet. Maganda ang legs. Doon sa suya, bala sa konsili sa loob. Ma'am, you have things that I don't have. You have a palace, I don't.
You have money, I don't. You have power, I have a little bit. Charing. Gani, Gcash lang ko kayo malita bilat si Eloy. Tapos ako pag mo dumtan. Ma'am, may malita ka na, ma'am. Ilang ka 3 trillion ka na sa akin, ma'am. Gcash lang. Wala ganyan ko magawa, di puta sa mga ninakaw nyo. Tapos pag diskitahan mo pa ang Gcash ko. Hayaan mo na lang ko, ma'am, sa Gcash. Wala naman ginagawa sa yung Gcash ko. Pero kung gusto mo talaga ako taksan, okay lang. Tataksan kita kasi baka kailangan nyo yan ng iyong asawa. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Kung meron kayong komento at suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. And goodbye.